Hi guys! Sa nakikita kong bashing kay Krishna at sa nakikita kong live ni PB nung isang araw na sabi niya ayaw na niya ng may reactor or what. PB, I promise you na intindihan ko. And I promise you, after this, hindi na ako magre-react sa kahit anumang video meron ka. Although I like you, although alam kong may ginintuan kang puso, pero pakiramdam ko, kaming mga viewers mo ay hindi mo pinahalagahan ang damdamin namin. Una sa lahat, ang reklamo mo kasi is about doon sa mga bashers ngayon between you and Krishna. At kaming mga reactor na sabi mo, kaya nagdadala ng gulo, kaya ayaw mo ng reactor. So I promise you, from after this, wala ka nang marinig sa akin na magre-react pa ako sa kahit anong video mo. Ni comment, hindi mo na marinig sa akin or hindi mo mababasa ang mga comment ko sa'yo. At kung ako lang, hindi naman ako din kawalan sa'yo, di ba? Kasi pinagmamalaki mo na matatag na kayong mga PB team, which is true, matatag kayong mga PB team. Pero magsasalita ako bilang nanay, dahil kung sa akin nangyari, ang pag-alis ni Krishna na dinala nyo sa Mindoro at pagkatapos, pag-uwi ninyo, ang dami ng bashing niya, hindi ko matanggap yon. Kaya lang naman siguro na nahimik ang parents ni Krishna dahil tinanaw nilang utang na loob sa iyo ang mga nangyari sa buhay nila, which is good. Meron naman talaga. Pero hindi enough na kabayaran yun yung nagawa mo sa kanila para i-bash si Krishna ng ganon dahil sa pagla-live mo. Kasi PB, ganito yun. Noong nangyari yan, hindi pa rin ako naging reactor, di ba? Hindi ako nagre-react hindi ako, nanonood pa rin ako. Pero nung maraming bashing na ang natanggap ni Krishna, bilang nanay, bilang Bisaya, hindi ko natanggap na gano'n na lang ang bashing na matanggap niya dahil sa pagla-live mo noong una. Kasi ako, noong sinabi mo na na kayo, na tutuhanan mo na wala ng Crispaw, natanggap ko yun wala ng Crispaw. Kasi akala ko nga tutuhanan na yung ginagawa mong panliligaw kay Krishna. Pero, labas-pasok ka Sabi mo, tutuhanan na, so naniwala kami na tutuhanan na. So tanggap namin na wala ng Crispaw. At kung sinabi mong i-private mo na dahil kayo na nga talaga, at buhay na ninyo yan, tanggap din namin na i-private mo yun. Sa mga reactions ko sa nakaraan, sabi ko nga tanggap namin na i-private mo yun. Dahil nga private na kayong pagkatao. Hindi nakasali yun sa portraying ninyo sa drama ninyo. Pero, noong dinala mo siya sa Mindoro, at pagkatapos nag-live ka, na ang masama doon kasi, pahapyaw lang ang sinasabi mo Mas mabuti na yung sanang dinirekta mong sinabi yun para kaming mga audience mo makasabot, makaintindi kami kung ano talagang nangyayari. At matimbang-timbang namin kung may kasalanan ba talaga yung isa, umalandi ba talaga yung isa, kaya nagkaganon. Hindi mo kami binigyan ng choice na mag-isip sa sarili namin na tanungin ang sarili namin na meron ba talagang kasalanan si Krishna? O may nagawa nga ba si Krishna na kasalanan sa'yo doon sa Mindoro? Tapos noong isang araw nag-live ka, sabi mo wala na yun, wala nang sakit o meron man katiting dahil sa mga bashing. Pero hindi mo pa rin inamin kung meron ba talaga kayong relasyon. Pero sabi mo wala yun. So ibig sabihin wala talaga.
Wala kayong relasyon, wala kayong kung ano man. Meron kayo, so friendship lang yung meron kayo, tapos pinuportray lang ninyo yung Chris Pao para tangkilikin ng mga matatandang katulad namin. At kami naman nakilig. Kaya ka namin tinatangkilik dahil nakilig kami na finally, si PB nakakita na ng katuwang sa puso niya. Yun ang iniisip namin eh. Kahit ako, yun ang iniisip ko na magkaroon ka na ng katuwang sa puso mo. Happy kami para sa'yo. Pero nung binagsak mo si Krishna ng ganun-ganun na lang, nag-air ka pa. Nag-live ka para sabihin na may nangyari, pero hindi mo dinirektang sinabi na mayroon nangyari kung ano talagang nangyari. Doon nagkagulo. Kaya kung may basher man, hindi yun dahil sa aming mga nagre-react. Mula yan doon sa pagla-live mo, aminin mo man o hindi. Kasi doon nag-start yung gulo nung nag-live ka. At inulit mo pa talaga nung umiyak ka ng tudo-tudo. Ito lang ang tanong namin. Kung wala kayong relasyon, kung hindi ka nasaktan, bakit umiyak ka ng ganun na lang ang iyak mo? Na para bang ang sakit-sakit sa dibdib mo ang nangyari sa'yo. Tapos sabihin mo na wala naman talaga kayong relasyon o Chris Pao lang o palabas lang yun. Yun ang sinabi mo eh. Na palabas lang yun, na Chris Pao lang yun at wala na yun. So bakit ka umiyak ng ganun kung talagang wala kaming inaasahan na real life love story sa inyong dalawa. Tapos nung nangyari na yun, nagkukumahog pa si JR na mag-live na mayroong betrayal. Tapos ito naman si Tots nag-live, sabi niya, may betrayal nga ba o wala? So parang pinuportray ninyo si Krishna na siya nang betray sa inyo. Doon sa mga pahapyaw ninyo na sinasabi, doon ninyo siya pinako sa krus eh. Hindi niyo siya binigyan, hindi siya pwedeng magsalita dahil natakot siya na masira yung viewership niya sa mga followers na niya. Kaya hindi na lang siya nagsalita. Pero hindi fair ang laban, PB. Hindi fair ang laban. Dahil palagi mong sinasabi na wala na yun, mas mabuti nang walang nagsalita. Pero ikaw yung palaging nagsasalita. Ikaw yung palaging nagla-live. Ikaw yung palaging... Para bang si Krishna walang karapatan magsasalita, ikaw lang. Dito, kasi PB sa relasyon dapat pantay eh. Kahit mayaman ka. Kung mahirap man si Krishna sa relasyon, PB, pantay kayo. Pero kung wala naman relasyon, bakit mo pinagdiinan na may betrayal? Bakit sabi ng mga kaibigan mo, may betrayal? Yung mga pahapyaw na sinasabi mo, doon nagki-create ng bashing eh. Tapos sasabihin mo na may mga reactors, kisyo ganito, kisyo ganyan. PB, balikan mo lahat yung reaction ko sa'yo. Wala akong paninira laban sa'yo. Pero meron lang, of course, doon sa mga comments, doon naglalabas ng sama ng loob. Naglalabas ng sama ng loob yung mga tao dahil wala silang way. Kahit pa sa YouTube nila yun ilagay sarili nilang sama ng loob, baka bahain ka. Kung pwede lang sana silang maglagay ng bawat sama ng loob nila sa YouTube, baka bahain ka. Kaya ang nangyari, nagiging bashing. Ako nagsasalita lang bilang nanay dahil kung ako, PB, ang naging nanay at ginanon mo yung anak ko, I promise you, hindi kita mapapatawad ng ganun-ganun na lang. Na wala man lang kang explanation sa akin. Kasi ang ginawa mo, pumunta ka nga sa lula niya para maayos kayo. Binablog nyo yun para matahimik na or what. Pero remember, nung umpisa pa lang na kinuha mo si Krishna, pinagpaala mo sa papa niya, sa tatay niya. Pero hindi ka humarap sa tatay niya after what happened para ipaliwanag doon sa tatay niya kung ano talagang nangyari, bakit ayaw mo na or bakit bintawan ninyo si Krishna ng ganun-ganun na lang. Hindi ka pumunta, di ba? Doon ka lang sa lula. Oh. Kaya PB, ito na. Promise ko sa'yo, hindi na ako magre-react sa kahit ano pang magandang meron kang na-vlog. Hindi na rin ako manood kasi nasasaktan ako na manonood
Na palagi mo na lang pinaprank ang taong bayan. Kaming mga tao na pinaprank mo palagi, hindi kami natutuwa. Dahil kasama yung emosyon namin, parang pinaglaruan mo yung emosyon namin eh. Alam mo ba, PB, na after no nangyari na yun, may nag-message sa akin na, "Ma'am, meron pa ngang matanda daw na heart attack at namatay." Iwan ko kung totoo yun ha. Hindi ko naman ma-prove yun sa'yo. Pero yun ang may nagsabi na meron pa daw matanda na nagkaroon ng heart attack at namatay. Dahil na heart attack. Doon sa sama ng loob niya na gano'n na nga ang nangyari. Tapos, meron talagang matatanda, PB, na nagme-message sa akin, merong 70 plus, 60 plus, mostly 70, na sabi nila sa akin, ang sakit-sakit daw nang nangyari kay Krishna. Na parang dinadamdam nilang mga matatanda ang nangyari dahil pakiramdam nila parang nagulangan ang anak nila na inaangkin nilang si Krishna, na parang apo nila, anak nila, na parang nadihado, kumbaga. PB, remember that na kayong lahat sa PBT, mga lalaki kayo, no matter pa kung nandyan si Madam Yula, lalaki pa rin yan. Lalaki kayo lahat pumunta doon sa Mindoro, si Krishna lang ang babae dinala ninyo doon. Tapos, binagsak mo lang ng ganon-ganon. Ganon ba mag-treat ng babae? Na hindi mo nga siya, wala ngang masamang nangyari sa kanya physically doon sa Mindoro. Pero emotionally, maraming kumakalaban sa kanya, maraming bumabatos sa kanya. Dahil nag-umpisa sa live mo, dinagdagan mo pa ng after 1 week yata yun o few days, nag-live ka ulit at umiiyak ka na para bang ang sakit-sakit ng naramdaman mo dahil naisahan ka, parang ganun ang dating sa amin eh. Na sinaktan ka ni Krishna. Tapos nag-live yung kaibigan mo na si Dongs na sabi, wala yun. At napatunayan niyang minahal mo nga si Krishna. Ano ba talagang totoo? Yun pa rin ang tanong namin eh. Ano ba talagang totoo? Bakit nagkaganon at ganon mo na lang binitawan si Krishna na binabas mo? Alam mo, PB, kung ayaw mo sana ng bashing, sana sinarili mo na lang yun. Total, sabi mo naman, personal na ninyo yun. Dapat hindi ka na nag-live. Sinarili mo na lang. Pero dahil nag-live ka, sana din in-explain mo ng maayos kung ano talagang kasalanan ni Krishna. Bakit nagkaganon? Kasi sabi mo, pinoprotektahan mo si Krishna. Saan mo naprotektahan si Krishna doon? Ipinako si Krishna ng cross doon sa social media na halos hindi magkapasalita. Hindi talaga nagsalita yung bata at kaming mga nanay ang dumidipinsa sa kanya. Dahil hindi nagsalita yung bata. Yung tatay naman siguro ayaw ni tatay ni Krishna magsalita dahil nakakalalaki eh. Hindi ka nga siguro nagpaliwanag doon sa tatay niya eh. Kinuha mo siya doon, ipinagpaalam mo, tapos nung bumalik, basta na lang ganun. Bumalik siyang mag-isa. Pinuntahan na lang ninyo after few weeks o 1 week or what. Doon pa sa lula niya. Anong malay ng lula niya? Iba yung nararamdaman ng lula, iba yung nararamdaman ng tatay. O diba, yung parents. Yun lang naman yun eh. Hindi ako nang babasa sa'yo, pero sinasagot ko lang yung ano mo sa amin na nagre-react kami at nanggugulo. Hindi ako nanggugulo, PB. Tingnan mo lahat. Alam mo ba kung bakit tinatag ko sa kayo #PugongBiyahero? Para malalaman mo kung anong sinasabi ko. Hindi kita sinisiraan. Pero, ikaw na rin ang magsasabi na dahil doon sa mga nagko-comment, doon nagkagulo. Saan ba ang mga magko-comment pala mag-comment? Kahit sa'yo nagko-comment, kay Krishna nagko-comment, sa amin nagko-comment. Dahil wala silang way kung paano nila maipaabot sa'yo yung sama nila ng loob. Yun lang yun. Yung mga tao na yun, inaano lang nila yung sama nila ng loob na maipaabot nila sa'yo. Kaya doon sila nagko-comment, ngayon nagiging bashing. Kaya ako din naman naiinis dahil sobra na yung panglalait nila kay Krishna na para bang makasalanan ni Krishna. Kung sana pinaliwanag mo nung maaga, pinapaliwanag mo ng maayos kung anong ibig sabihin, matanong kita. Kung ikaw tatay ka ngayon, may anak kang dalaga, so by now, 41 ka na, meron ka ng anak dalaga. Kung gaganunin ang dalaga mo, matutuwa ka kaya? Di ba hindi? I'm sure hindi ka matutuwa, PB.
Kami hindi eh. Hindi talaga bilang nanay na maayos na nanay, hindi talaga kami natutuwa sa nangyari kay Krishna. I'm sorry. Kaya ngayon hindi na, ito na yung last ko, hindi ako mag-aano sa'yo. Hindi na ako magko-comment, wala ka ng comment maririnig sa akin. At sabi mo wala ng reactors, hindi ako magre-react sa iyo. At siguro mas magandang hindi na rin ako manood para mawala na yung, parang hindi ako makapag-comment. Dahil dito lang talaga sa lahat ng mga vloggers, dito lang ako napakomment sa'yo. Nanonood ako pero hindi ko binibigyan masyado ng pansin. Dito lang talaga ako na hatak sa programong PB Team ano-ano na yan. Dahil nakita ko yung kabutihan ng puso mo. Palagi ko sinasabi na mabuti ang puso mo. Pero yung puso namin ang pinaglaruan mo, pinaprank mo kami. Tapos yung alam mo ba, PB, yung pala yung nangyari sa mga bata, si Maylene at si Russell, na akala namin totoong uuwi na? Buti naman, hindi prank yun. Dahil maraming nagko-comment doon sa ano ko na prank mo lang yun. At hindi ko masabing, oo, hindi eh. Until na final mo yung vlog mong yun na hindi pala talaga ano. Pero hindi mo masisisi yung tao na sasabihin nila, prank mo na naman yun. Dahil pinaglaruan mo yung damdamin namin eh. Kaya hindi na ako papayag na mapaglaruan mo yung damdamin namin dahil masakit. So hindi na ako papayag na ano. So hindi ako magko-comment, hindi na muna ako maririnig na ano. At good luck sa inyo kasi pinagmamalaki nyo naman eh na matatag kayo. Pero remember this, meron kayong maraming taong nasaktan sa ginagawa ninyo. At wala akong masamang nakikita sa iyo apart sa pinaglaruan mo yung damdamin naming matatanda. Kasi hindi diretso yung pagkasabi mo, hindi direct to the point kung meron ba o wala tapos bigla mo na lang ibagsak tapos mag-live ka na masama na si Chris na ganito ang nangyari, merong ganito, merong ganyan. Tapos uulitin ni GR. Tapos meron kang thoughts kung totoo ba o hindi. Alam mo yung mga utak namin naguguluhan din, puso namin nalilito. Alam mo yun? Kaya sana pag nilay-nilayan mo yung sinasabi mo dahil sa iyo naman lahat to nagmumula eh. Hindi ito bashing ha. Hindi ako nang babasa sa'yo dahil may nakita pa rin akong kagandahan ng puso mo. Pero hindi ko maintindihan kung sa too much kasikatan mo, kami ang napaglaruan mo na mga audience mo. Kaya ako nagsasalita dito dahil yung mga taong nagkukumen din noon pa sa akin, ganon pa rin ang sinasabi, bilang nanay nasasaktan sila. At nandito ako magsasabi sa'yo, yes, bilang nanay nasasaktan kami.